Magkakatapat ulit ang Miami Heat at ang Boston Celtics. This time sa first round naman natin, masasaksiyan ang kanilang rematch. So maka-upset kaya ulit ang Miami Heat o may domina na ng Celtics ang kanilang competition sa Eastern Conference? Kinompleto na ng Miami Heat at ng New Orleans Pelicans ang playoff picture. Pero ang pag-uusapan lang natin ngayon ay ang series ng first seed na Boston Celtics at ang 8th seed na Miami Heat. Ang Celtics hindi lang sila ang first seed ng East, sila ang top seed sa buong NBA kung pagsasamahin naman natin ang Eastern at Western Conference. Habang for the second straight year, 8th seed na naman ang Miami Heat. Last year pinatunayan nila na napakadelikado pa rin nila kahit pang 8 lamang sila. Marami nga silang na-upset sa playoffs at pumasok pa sila sa finals. Kaso nga lang ngayong playoffs, mukhang hindi makakapaglaro sa first round ang best player nila na si Jimmy Butler dahil nagtamo ito ng MCL injury at expected na mawawala ng 3 to 4 weeks. Sa Monday pa naman na ang Game 1 ng Celtics at Heat, so isang nakakadismayang balita ito hindi lang sa mga Miami Heat fans but sa lahat ng mga basketball fans. Dahil mukhang maganda pa naman ang matchup na ito kung healthy ang Miami Heat. Paniguradong lyamadong Celtics ulit sa kanilang tapatan, lalo pa ngayon na posibleng hindi makapaglaro itong si Butler sa first round. Bukod kay Butler, baka hindi rin makapaglaro sa first few games ng first round itong si Terry Rozier dahil meron naman itong neck sprain o injury sa kanyang leeg. Maaring malaglag agad ang Miami Heat sa playoffs dahil sa kanilang mga injuries. So wag tayo masyadong mag-expect na itong series ay magiging maganda kagaya ng last year. Ngayon kasi kung titignan, parang mismatch dahil hindi nga makakapaglaro ang best player ng Miami Heat na si Jimmy Butler. Pero kung healthy sana ang Miami Heat, may posibilidad na ma-upset ulit nila itong Celtics. This regular season na sweep ng Boston Celtics ang Miami Heat. 2 beses naglaro doon si Jimmy Butler at nag-average lamang ng 15 points per game at 4 rebounds. Habang si Jason Tatum may nag-average naman ng 24 points per game at 8 rebounds. Again, sa Monday na mag-i-start ang first round matchup ng Celtics at Heat. So let's see kung maka-pull off na naman ng upset itong Miami Heat even without their best player na si Jimmy Butler. Para naman sa Celtics, mas maganda na tapusin na nila ng maaga itong Heat para makapag-prefer na sila at makapagpahinga na for the next round.